Ako si Lawin at ang gubat ang aking tahanan. Isang makulay na paraiso. Ngunit sa likod ng mga puno't halaman, may mga lihim na kumukubli. Ang hangin dito ay punong-puno ng awit ng mga ibon. Ngunit simula nang dumating ang mga ngaso, ang awit na iyon ay unti-unting napalitan ng takot. Sa bawat pagbagsak ng araw, naririnig ang mga putok ng baril. Ang mga ngaso ay walang habas na pumapasok sa gubat, kumikitil sa buhay ng walang kalaban-laban na mga hayop. Hindi ko na mabilang kung ilang kaibigan ang naglaho dahil sa kanilang kalupitan. At sa tuwing lilipad ako pataas upang masilayan ang kabuuan ng gubat, ang mga mata ko'y puno ng pangako na ililigtas ang aming tahanan. Isang araw, habang nagpapahinga sa lilim ng isang lumang puno, narinig ko ang mga pakpak na bumubulong sa hangin. Si Kalapati, ang matalik kong kaibigan, ay mabilis na lumapag sa tabi ko. Sa kanyang mga mata ay bumabakas ang pag-aalala, ngunit sa likod ng alon ng takot, naroon ang pag-asa. "Lawin," sabi niya, "kailangan na nating kumilos. Ang ating gubat ay unti-unti nang naglalaho sa ilalim ng kanilang mga pangil. Hindi tayo pwedeng magpatalo." "Alam ko, Kalapati," sagot ko. "Ngunit paano? Paano natin haharapin ang mga ngaso? Sila ay mas malakas, mas may panlaban." Ngumiti si Kalapati, isang nangiting puno ng pananampalataya. "May isang paraan. Kailangan nating magsama-sama. Hindi tayo nag-iisa. Ang mga ibon, ang mga hayop ng gubat. Lahat tayo'y may kapangyarihan. Kailangan lang nating maniwala." Ang kanyang mga salita ay tila kidlat na tumama sa puso ko. May pag-asa, may laban. Sa gabing iyon, sa ilalim ng kumikislap na mga bituin, tinipon namin ang mga lider ng bawat sulok ng gubat. Ang mga usa, mga unggoy, mga ahas, lahat sila'y nagtipon sa isang lihim na pulong. Ang kalayaan ng gubat ay nasa ating mga kamay. Ang sabi ko sa kanila, tayo'y magkaiba, ngunit iisa ang ating layunin. Kung magtutulungan tayo, maibabalik natin ang kapayapaan. Ang mga hayop ay nagkaisa. Ang kanilang mga sigaw ay bumalot sa paligid. Ang gabing iyon ay puno ng pag-asa, puno ng pangarap. Ngunit sa likod ng lahat ng ito ay naroon ang panganib. Ang mga ngaso ay hindi magpapatalo ng walang laban. Sa pagdatal ng umaga, nagsimula ang aming misyon. Si Kalapati ang naging diplomatiko, ang tagapagsalita ng aming layunin. Siya'y lumipad sa kuta ng mga ngaso, dala ang mensahe ng kapayapaan. Ngunit habang siya'y lumalapit, naramdaman ko ang bigat ng hangin, ang kilabot ng panganib. Sa bawat paglipad ni Kalapati, ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Alam ko na sa kanyang mga pakpak ay nakasalalay ang aming kinabukasan. Sa kanyang kalmadong paglapit sa mga ngaso, naramdaman ko ang kakaibang kilabot. Ngunit hindi ko inaasahan ang susunod na mangyayari. Habang siya'y naglalakbay pabalik, may isang putok ng baril na umalingaw-ngaw sa paligid. Isang putok na nagpasimula ng hindi inaasahang trahedya. Sa pagkakita ko kay Kalapati na bumagsak mula sa langit, naramdaman ko ang pagguho ng aking mundo. Ang aming pag-asa ay naglahong tila bula, at ang aming mga pangarap ay biglang naglaho. Ngunit sa likod ng trahedya, alam ko na ang laban ay hindi pa tapos. Ang kapalaran ng gubat ay nakatadhana, at kahit anong mangyari, kailangan ko pa ring ipagpatuloy ang laban. Ako si Lawin, at sa araw na ito, isang panibagong yugto ang bumukas para sa aming lahat sa gubat. Isang umaga na puno ng pag-asa, ngunit may kasamang kaba. Ang gubat na ito, na matagal na naming tinirhan, ay nasa bingit ng pagkawasak. Ang mga kalaban na mapang-abuso ay unti-unting umuubos sa aming tahanan at oras na para kumilos. Kasama ko si Kalapati, ang aking matalik na kaibigan at isang mahusay na diplomatiko. Siya ang utak sa mga negosasyon habang ako ang nagsisilbing leader sa mga taktika ng pakikidigma.
Magkaiba man kami ng pamamaraan, iisa ang aming layunin, ang kalayaan ng aming gubat. Lawin, kailangan nating pag-isahin ang iba't ibang lahi ng mga hayop dito sa gubat. Sabi ni Kalapati, habang kami ay nagmamasid sa isang malaking pulong, tinawag namin sa gilid ng lawa. Kung hindi tayo magkakaisa, wala tayong laban sa mga kalaban. Napatango ako sa kanyang sinabi, tama ka Kalapati, subalit, alam mo namang hindi madaling kumbinsihin ang mga hayop, lalo na't may mga dati ng hidwaan sa pagitan ng iba't ibang lahi. Ngunit kung hindi ngayon, kailan pa? Balik ni Kalapati, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Kailangan nating magtiwala sa isa't isa, Lawin. Iyan ang tanging paraan. Sa mga sandaling iyon, unti-unting dumarating ang iba't ibang mga hayop sa pulong. Naroon ang mga usa, mga unggoy, mga ahas, at maging ang mga matitikas na elepante. Lahat sila ay may kanya-kanyang alalahanin, ngunit isang bagay ang nag-uugnay sa kanila. Ang takot sa mga kalaban na nagbabalak sakupin ang aming tahanan. Habang abala ang lahat sa kani-kanilang mga usapan, lumipad ako sa gitna ng pulutong. Mga kaibigan, sigaw ko na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Narito tayo ngayon, hindi para muling pag-usapan ang ating mga pagkakaiba, kundi para magkaisa para sa ating kalayaan. Naramdaman ko ang pagtingin ng bawat isa sa akin. Ang kanilang mga mata ay puno ng iba't ibang emosyon. Ang ilan ay may pagdududa, habang ang iba naman ay may pag-asa. Nagpatuloy ako. Ang ating mga kalaban ay mas malalakas at mas mapanlinlang. Ngunit hindi nila kailanman makakamit ang tagumpay kung tayo ay nagkakaisa. Ang ating pagkakaiba ang ating kalakasan. Kasunod nito, si Kalapati ay lumipad upang sumama sa akin. Tama si Lawin, dagdag niya. Sa pamamagitan ng pagkakaisa, maaari nating maitayo ang isang puwersa na hindi nila inaasahan. Hindi lamang ito laban para sa ating mga sarili, kundi para sa kinabukasan ng ating gubat at ng mga susunod na henerasyon. Nagsimula ng mag-ingay ang pulutong, na tanda ng kanilang pagkakaisa. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang pag-asa na maaaring mangibabaw ang liwanag sa kabila ng dilim. Ngunit sa gitna ng aming mga plano, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Isang malaking uwak ang lumapag sa gitna ng pulutong. Ang kanyang mga mata ay tila may lihim na alam. Ako si Uwak, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng misteryo. Narinig ko ang inyong mga plano. Ngunit nais ko kayong bigyan ng babala. Mayroong isang traidor sa inyong hanay. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng pagkabalisa sa lahat. Sino ang traidor na tinutukoy niya? Sino sa amin ang nagtataksil? Bakit namin paniniwalaan ang sinasabi mo? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang aking sarili. Ngumiti si Uwak na tila ba alam niya ang hindi namin nalalaman. Ang oras lamang ang makapagsasabi. Sagot niya bago muling lumipad at naglaho sa kalangitan. Ang kanyang mga sinabi ay nag-iwan ng isang malaking tanong sa aming isipan. Sino sa amin ang dapat pagdudahan? Paano namin mabubuo ang aming plano kung may nagtataksil sa amin? Ang araw na iyon ay nagtapos na may bagong pag-aalinlangan, ngunit mas pinatibay din nito ang aming determinasyon. Sa kabila ng banta ng isang traidor, kami ni Kalapati at ang iba pang mga hayop ay nagpasya na ituloy ang laban. Ngunit sa likod ng aking isipan, ang mga salita ni Uwak ay hindi mawala. Sino kaya ang traidor? At paano ito makakaapekto sa aming laban para sa kalayaan? Ang mga tanong na ito ay patuloy na bumabagabag sa akin hanggang sa isang gabi. Habang naglalakad ako sa ilalim ng liwanag ng buwan, narinig ko ang isang pamilyar na boses. Lawin, pabulong na tawag ng tinig mula sa dilim. Nilingon ko ito at nagulat sa aking nakita.
Iyon ang simula ng isang bagong yugto sa aming pakikibaka. At nabatid ko na ang traidor ay mas malapit kaysa sa inaakala ko. Sa ilalim ng liwanag ng bilog na buwan, nagtipon-tipon kaming mga ibon sa gitna ng gubat. Ang mga puno ay tila nakikinig. Ang hangin ay puno ng tensyon. Ako si Lawin, ang lider ng aming hukbo. At sa tabi ko ay ang matalikong kaibigan, si Kalapati, nakilala bilang pinakamagaling na diplomatiko sa buong gubat. Sa gabing ito, kami nagplano para sa pinakahuling yugto ng aming pakikipaglaban para sa kalayaan ng aming tahanan. Mahalaga ang gabi na ito, panimula ni Kalapati. Ang kanyang tinig ay malambing, ngunit puno ng determinasyon. Ang ating mga kalaban, ang mga ahas na sumakop sa gubat, ay hindi na dapat magtagumpay. Ang ating pagkakaisa ay ang ating pinakamalakas na sandata. Tumango ako, nagmamasid sa bawat ibon na naroroon. Iba't ibang uri ng ibon ang naroroon. Mga maya na nagbibigay ng bilis sa ating hukbo, mga agila na may taglay na lakas, at mga pipit na may taglay na talino. Ang aming mga matay puno ng pag-asa, ngunit alam namin na ang daan patungo sa tagumpay ay puno ng panganib. Bukas, sa pagsikat ng araw, tayo'y aatake. Sabi ko, ang aking tinig ay dumadagundong sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ngunit bago iyon, kailangan nating tiyakin na ang bawat isa sa atin ay handa sa hamon. Habang kami nag-uusap, naramdaman ko ang pag-aalala ni Kalapati. Alam ko ang kanyang pagmamalasakit sa kapayapaan at sa kabila ng kanyang tapang, siya'y hindi komportable sa ideya ng digmaan. Ngunit alam din niya na ito'y kinakailangan. May plano ako, bulong ni Kalapati. Ang kanyang mga matay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Bago natin simulan ang pag-atake, susubukan kong makipag-usap sa mga ahas. Baka sakaling may paraan pa para sa diplomatikong solusyon. Nagulat ako. Ang mga ahas ay kilala sa kanilang kalupitan at pagnanasa sa kapangyarihan. Ngunit, sa kabila ng lahat, si Kalapati ay naniniwala pa rin na may pag-asa para sa kapayapaan. Ang kanyang tapang ay hindi matatawaran, ngunit ang kanyang plano ay puno ng panganib. Kalapati, ang mga ahas ay hindi kilala sa kanilang awa. Sabi ko, ang aking boses ay puno ng pag-aalala. Baka ito'y isa lamang bitag. Ngumiti si Kalapati. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. Lawin, ang tunay na tapang ay hindi lamang nakikita sa digmaan, kundi sa pagnanais na maghanap ng kapayapaan kahit sa gitna ng panganib. Walang magawa, kundi sumang-ayon. Nagbigay ako ng pahintulot sa kanyang plano. Sa kanyang paglipad patungo sa kampo ng mga ahas, ang aking puso'y puno ng kaba. Ang aming kinabukasan ay nakasalalay sa kanyang diplomatikong husay. Habang lumilipas ang oras, kami naghanda para sa anumang mangyayari. Ang mga ibon ay nagtipon-tipon, nag-ensayo at nagdasal para sa tagumpay. Ang hangin ay puno ng pag-aalala, ngunit puno rin ng pag-asa. Matapos ang ilang oras, bumalik si Kalapati. Ngunit sa halip na kapayapaan, dala niya ang isang mensahe ng babala. Ang mga ahas ay hindi nagpakita ng interes sa diplomatikong usapan. Binalak nilang salakayin ang aming kampo sa pagsikat ng araw. Lawin, kailangan nating kumilos ngayon, sabi ni Kalapati. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Ang mga ahas ay nagplano ng isang sorpresa. Ang aming plano ay biglang nagbago. Sa halip na maghintay sa pagsikat ng araw, kami nagpasya na magsimula ng pag-atake. Sa gitna ng gabi, ang aming hukbo, bagamat hindi ganap na handa, ay puno ng determinasyon. Ang aming pagkakaisa ay ang aming sandata, at ang aming pag-asa ay ang aming kalasag. Sa ilalim ng kadiliman, kami lumipad patungo sa kampo ng mga ahas. Ang mga puno ay nagsilbing aming taguan, at ang hangin ay nagsilbing aming gabay. Ang dilim ay nagsilbing aming kaibigan, ngunit alam namin na ang bawat hakbang ay puno ng panganib.
Habang kami papalapit, isang kakaibang tunog ang aming narinig. Isang tunog na puno ng misteryo at pag-aalala. Sa gitna ng kadiliman, ang mga ahas ay hindi lamang nagtipon-tipon. May isang bagong lider na lumitaw sa kanilang hanay. Isang ahas na may taglay na kakaibang kapangyarihan. Ito'y hindi karaniwang ahas, bulong ni kalapati. Ang kanyang mga matay puno ng pagkabahala. May kakaiba sa kanya. Ang aming pag-atake ay biglang naging mas komplikado. Ang bagong leader ay tila may kakayahan na kontrolin ang hangin. At sa bawat galaw niya, ang hangin ay tila nagiging balakid sa aming paglipad. Sa gitna ng laban, isang bagay ang aming natuklasan. Ang bagong leader ay hindi lamang isang ahas. Siya'y may kakayahang magbago ng anyo. At sa bawat paggalaw niya, ang anyo niya'y nagiging mas mahirap hulihin. Ang aming kinabukasan ay biglang naging mas hindi tiyak. Ang aming laban para sa kalayaan ay hindi lamang laban sa mga ahas, kundi laban sa isang bagong kalaban na hindi namin inaasahan. Ang aming pagkakaisa ay ang aming pag-asa, ngunit ang aming kalaban ay tila puno ng misteryo. Sa gitna ng kadiliman, ang aming pag-asa ay naging aming tanglaw, ngunit ang aming kinabukasan ay puno ng hindi tiyak na mga hakbang. Sa gitna ng gubat, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang aming laban ay nagsimula. Ngunit sa likod ng bawat hakbang, ang bagong lider ng mga ahas ay nagbigay ng isang hamon na hindi namin inaasahan. Sa gitna ng kaharian, ng mga puno at himig ng hangin, kami naglakbay patungo sa pinagmulan ng aming mga pangarap. Ako si Lawin, ang lider ng mga ibon na puno ng tapang at determinasyon. Kasama ko ang aking matalik na kaibigan, si Kalia, ang kalapating diplomatiko na taglay ang talino at pag-unawa sa mga bagay na hindi ko maabot. Sa aming paglalakbay, ang aming layunin ay ang kalayaan ng gubat. Isang layunin na tila imposible sa harap ng mga panganib at pagsubok na aming dinaraanan. Sa kabila ng aming mga takot, kami hindi nagpatinag. Ang gubat ay tila isang malawak na palasyo ng misteryo. Ang bawat sulok ay may kwento na naghihintay na matuklasan. Sa aming paglipad, naririnig ko ang bulong ng hangin na tila nag-uusap sa amin. Lawin Kalia, ang inyong landas ay puno ng pagsubok, ngunit sa inyong tapang at talino, ang tagumpay ay hindi malayo. Sa aming paglapit sa puso ng gubat, naroon ang mga ibon na tila walang kasiguraduhan sa kanilang mga mata. Sila'y mga bihag ng takot, nakatali sa makapangyarihang puwersa na sumakop sa kanilang tahanan. Ang magkaibang pakpak namin ni Kalia ay naging simbolo ng pag-asa sa kanila. Isang pag-asang matagal nang nawala sa kanilang paningin. Lawin, paano natin sila matutulungan? Tanong ni Kalia habang kami lumilipad sa mas mababang bahagi ng gubat, kung saan ang mga sibat ng araw ay bahagyang dumadaan sa makakapal na dahon. Sa pamamagitan ng pagkakaisa, sagot ko, puno ng kumpiyansa, at sa paggamit ng ating mga kakayahan upang makipagtulungan sa kanila. Habang pinag-uusapan namin ang mga plano, nakaramdam ako ng kakaibang enerhiya sa paligid. Isang presensiya na tila malapit, ngunit hindi nakikita. Kalia, may nararamdaman ka bang kakaiba? Tanong ko sa kanya, ang aking mga matay mapanlikha sa paghahanap ng pinagmulan ng enerhiyang iyon. Oo, Lawin, tugon niya, tila may mata na nagmamasid sa atin, ngunit hindi ko matukoy kung saan. Ang aming pag-uusap ay naputol ng isang malakas na sigaw mula sa likuran namin. Isang grupo ng mga ibon na may mga pakpak na kasing itim ng gabi ang biglang sumulpot mula sa makapal na kagubatan. Sila'y mga tagasunod ng makapangyarihang agila, ang hari ng gubat na nagdulot ng takot at pighati sa aming mga kauri.
Kayo'y mga walang pakialam na nagsisikap baguhin ang kapalaran ng gubat. Sigaw ng isa sa mga tagasunod. Ang kanyang tinig ay nag-uumapaw ng galit. Hindi ninyo alam ang tunay na kapangyarihan ng aming hari. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng aming misyon. Ngunit sa halip na magpatalo, kinuha ko ang aking tapang at hinarap sila. Ang kapangyarihan ay hindi sa takot, kundi sa pag-asa at pagkakaisa. Kami narito upang makipaglaban para sa kalayaan ng gubat, ang kalayaan ng bawat nilalang na naririto. Ang tagisan ng mga salita ay nagdulot ng tensyon na tila nagbabadyang sumabog. Ngunit sa likod ng galit na iyon, naroon ang pag-asa na nagtatago sa mga mata ng ibang mga ibon. Sa isang iglap, si Kalia ay lumipad sa harapan. Ang kanyang tinig ay puno ng hikayat at pag-unawa. Hindi tayo narito upang makipaglaban sa inyo, kundi upang ipakita ang kahalagahan ng pagkakaisa. Ang gubat na ito'y para sa lahat, hindi lamang para sa iilan. Sa kabila ng tagisan ng damdamin, naramdaman ko ang unti-unting pagbabago sa hangin. Ang mga ibon na dati puno ng galit ay tila nagiging bukas sa aming mensahe. Ang kanilang mga pakpak ay bumaba, tanda ng unti-unting pagtanggap sa aming layunin. Ngunit bago pa man namin maabot ang kasunduan, narinig namin ang isang dagundong na tila mula sa ilalim ng lupa. Ang lupa'y nagsimulang manginig. Ang mga puno'y nagumpisa ng paggalaw na tila sumasayaw sa isang nakakatakot na ritual. Ano ito? Tanong ni Kalia, ang kanyang mga matay puno ng takot at pag-aalala. Sa likod ng mga puno, isang anino ang unti-unting lumalapit. Isang anino na puno ng kapangyarihan at misteryo. Ang aming mga matay nakatuon sa darating na puwersa. Isang puwersa na nagbabanta sa aming misyon at sa kinabukasan ng gubat. Lawin Kalia, maghanda kayo. Bulong ng hangin sa aming mga pakpak. Ang tunay na pagsubok ay nag-uumpisa pa lamang. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa amin. Ang aming layunin ay hindi lamang kalayaan, kundi ang pag-unawa sa tunay na kahulugan ng kapangyarihan at pagkakaisa. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabagabag sa aking isipan. Sino ang anino sa likod ng mga puno? At ano ang kanyang layunin sa unti-unting pagbagsak ng gubat na aming tahanan? Sa gitna ng nagbabadyang unos, nakatayo ako sa ibabaw ng pinakamataas na sanga ng punong balete habang nakatanaw sa kalawakan ng gubat na aming tahanan. Ako si Lawin, ang lider ng aming samahan, at sa tabi ko ay si Kalapati, ang diplomatiko na naging katuwang ko sa laban para sa kalayaan ng aming gubat. Sa kabila ng aming pagkakaiba, ako'y matikas at matapang, habang siya'y mapayapa at mahinahon. Natagpuan namin ang aming sarili sa iisang misyon, ang palayain ang gubat mula sa kuko ng mga mapang-aping puwersa ni Agila, ang makapangyarihang naghahari sa kalangitan. Lawin, nararamdaman ko ang nalalapit na panganib, wika ni Kalapati, habang ang malamig na hangin ay humahampas sa kanyang mga pakpak. Ngunit naniniwala akong may pag-asa pa, basta't magtulungan tayo. Tumango ako, iniisip ang mga hakbang na kailangan naming gawin. Ang aming hukbo ng mga ibon ay handa ng lumaban, ngunit alam naming hindi ito magiging madali. Ang mga agila ay malalakas, at ang kanilang mga pakpak ay tila hindi nasusugatan ng kahit anong armas. Sa kabila ng aming pag-iingat, may mga bulong mula sa mga kasamahan naming ibon na tila may nagtataksil sa aming hanay. Waring may ibong nag-uulat sa kaaway ng aming mga plano. Isang gabi, habang kami ni Kalapati ay nag-uusap, isang uwak ang lumipad papalapit sa amin. May mahalaga akong balita, sabi nito. Isang ibon mula sa inyong hanay, ang lihim na nakikipagtagpo kay Agila. Nagulat ako sa narinig. Sino? Sino ang nagtataksil? Tanong ko
Habang si Kalapati ay tahimik na nakikinig, nakita ko si Maya, sagot ng uwak. Siya ay nagpunta sa pugad ni Agila kagabi. Si Maya, ang aming matalik na kaibigan at isa sa mga unang sumali sa aming layunin, ay hindi ko inakalang magagawa iyon. Ngunit sa panahon ng digmaan, ang tiwala ay tila isang marupok na bagay. Lawin, kailangan nating magsaliksik bago tayo gumawa ng hakbang. Paalala ni Kalapati. Baka ito'y pakana lamang ni Agila para sirain ang ating samahan. Tama si Kalapati. Sa kabila ng aking galit, kailangan kong maging matalino. Hindi maaaring basta na lamang ako magpasya ng walang sapat na ebidensya. Kaya't kinabukasan, inatasan namin ang ilang mga ibon na magmanman kay Maya. Sinundan nila siya at nakita ngang lumipad siya patungo sa isang lugar na hindi namin inaasahan. Isang lihim na tagpuan sa gitna ng kagubatan. Nang siya'y bumalik, hinarap ko si Maya. May nais akong malaman mula sa iyo, sabi ko, habang si Kalapati ay nakamasid sa aming dalawa. Kailangan kong malaman kung ikaw ba'y tapat sa ating layunin. Nagulat si Maya sa aking tanong, ngunit hindi siya nagpakita ng takot. Lawin, Kalapati, sabi niya. Alam kong mahirap paniwalaan, ngunit hindi ko kayo tinatraidor. Ang tinutungo ko'y ang mga ibon na dati kaanib ni Agila. Sila'y nais ko sanang kumbinsihin na sumama sa atin. Habang nagsasalita siya, nakita ko ang sinseridad sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa ako makapagtanong pa ng iba, isang tunog ng sigaw mula sa mga agila ang pumuno sa hangin. Mabilis naming inihanda ang aming hukbo. Dumating na nga ang oras ng pag-atake. Habang kami nag-aayos ng aming depensa, biglang lumipad si Maya papalapit sa akin. Lawin, Kalapati, may natuklasan ako. Bulong niya. Hindi lahat ng agila ay nasa panig ni Agila. May mga agila rin na nais lumaya mula sa kanyang pagmamalupit. Kung gayon, mayroon tayong bagong pag-asa, sabi ni Kalapati. Ngunit paano natin sila maaabot? May kakilala ako sa kanilang hanay, sagot ni Maya. Ngunit kailangan ko ang inyong tiwala. Nagpalitan kami ng tingin ni Kalapati. Sa kabila ng mga pangyayari, naramdaman kong hindi kami dinadala ni Maya sa kapahamakan. Gayunpaman, sa likod ng aking isip, naiwan ang alinlangan. Paano kung ito'y isang patibong lamang? Ngunit sa digmaan, kailangang sumugal para sa kalayaan. Habang papalapit ang dilim at ang unang tunog ng pakpak ng mga agilay naririnig na, isang hindi maipaliwanag na kaba ang bumalot sa akin. Kami handa na sa laban, ngunit ang tanong ay, handa ba kaming magtiwala sa kakayahan ng aming mga puso? Sa likod ng mga ulap, isang lihim ang nagkukubli, isang lihim na maaaring magdala sa amin sa tagumpay o sa kapahamakan. At sa gitna ng lahat ng ito, ang puso ng gubat ay nagmamasid, umaasang ang aming pakikibaka ay magdadala ng bagong umaga. Ngunit sa ngayon, ang gabi ay patuloy na bumabalot sa amin, at ang mga anino ng pag-alinlangan ay nagbabadyang magbigay daan sa isang hindi inaasahang katotohanan. Ako si Lawin, ang tinig ng mga ibon sa gubat na matagal nang nakikipaglaban para sa kalayaan. Kasama ko si Kalapati, ang mapayapang diplomatiko na may angking talino sa pag-unawa sa mga kalaban. Sa aming paglalakbay, kami ay dumating sa isang bahagi ng gubat na tila ba nakalimutan na ng panahon. Ang mga puno ay matatayog, ngunit ang kanilang mga dahon ay tila nawawala na sa sigla. Ang hangin dito ay kakaiba. Parang may dalang mensahe na hindi ko maunawaan. Lawin, nararamdaman mo ba ang kakaibang simoy na ito? Tanong ni Kalapati na lumipad sa aking tabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Oo, Kalapati, sagot ko. May kakaibang enerhiya sa lugar na ito. Parang may puwersang pumipigil sa ating mga hakbang. Nagpatuloy kami sa paglipad. Pilit na tinatanggap ang hamon ng hangin.
Sa kabila ng aming pagod at pag-aalinlangan, hindi kami nagpatinag. Sa aming paglalakbay, nakita namin ang isang grupo ng mga ibon na tila ba nagkukumpol-kumpol sa isang bahagi ng gubat. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot at ang kanilang mga balahibo ay nanlalamig sa hangin. Mga kaibigan, ano ang nangyayari? Tanong ni Kalapati habang bumababa kami upang makipag-usap. Bakit kayo nagkakagulo? Kalapati, Lawin, may banta sa gubat na hindi namin maipaliwanag. Sagot ng isang maya. Ang kanyang tinig ay puno ng pangamba. May anino sa hangin, isang puwersang hindi namin maunawaan. Anino sa hangin? Tanong ko, pilit na inuunawa ang kanilang sinasabi. Ano ang ibig ninyong sabihin? Isang espiritu ng hangin ang dumating, isang nilalang na may kakayahang magpalit ng anyo. Sagot ng Maya, ito ay nagdadala ng kaguluhan at kami ay natatakot kung ano ang maaaring mangyari sa gubat. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan at kami ay napilitang magpanukala ng plano. Alam naming hindi kami maaaring magpatuloy sa ganitong kalagayan. Sa kabila ng aming mga takot, kami ni Kalapati ay nagpasya na harapin ang puwersang ito. Ang aming misyon ay hindi lamang para sa aming sarili, kundi para sa buong gubat. Lawin, kailangan nating mag-isip ng paraan upang makipag-ugnayan sa espiritu ng hangin, sabi ni Kalapati, habang kami ay nag-uusap sa ilalim ng isang matandang puno. Baka may pagkakataon tayong maunawaan ito. Ang ideya mo ay tama, Kalapati, sagot ko. Ngunit paano natin ito gagawin? Ang hangin ay hindi nakikita at ang espiritu nito ay tila ba nasa labas ng ating pag-unawa. Mahalaga ang tiwala at pakikipag-usap, Lawin, sabi ni Kalapati. Kailangan nating gamitin ang ating mga kakayahan upang marinig ang kanyang tinig. Sa aming pag-uusap, naramdaman namin ang isang kakaibang paggalaw sa paligid. Ang mga dahon ay nag-umpisang magbulungan at ang hangin ay naging mas mabigat. Ang espiritu ng hangin ay darating at kami ay handa na sa kanyang pagdating. Lawin, nararamdaman ko ang kanyang presensya. Bulong ni Kalapati. Tayo'y maging handa. Isang malakas na hangin ang dumaan at sa harap namin ay isang anyo na tila ba gawa sa ulap at hangin. Ang kanyang mga mata ay kumikislap, puno ng katalinuhan at misteryo. Mga ibon ng gubat, bakit kayo naririto? Tanong ng espiritu. Ang kanyang tinig ay parang awit na puno ng pagdadalamhati. Espiritu ng hangin, kami ay naririto upang maunawaan ang iyong layunin, sagot ni Kalapati. Puno ng tapang. Ang gubat ay nangangailangan ng kapayapaan at kami ay naririto upang makipag-usap. Kapayapaan? Tanong ng espiritu. Ang kanyang anyo ay nagbabago-bago. Bakit ninyo hinahanap ang kapayapaan sa isang mundong puno ng kaguluhan? Dahil ang gubat ay tahanan namin at kami ay naniniwala na may pag-asa pa para sa pagbabago, sabi ko. Ang aking tinig ay puno ng determinasyon. Kami ay naririto upang makipag-ugnayan sa iyo. Isang sandali ng katahimikan ang dumaan at ang espiritu ng hangin ay tila ba nag-isip. Sa kanyang mga mata ay may liwanag na nagbabago, isang tanda ng pag-unawa. Kung kaya ninyo akong patunayan, kung kaya ninyong ipakita na ang inyong layunin ay wagas, may pagkakataon kayong makamit ang kapayapaan, sabi ng espiritu. Ngunit kayo ay haharap sa isang pagsubok na magpapasya sa inyong kapalaran. Sa kanyang huling salita, ang hangin ay muling kumilos at ang espiritu ay naglaho sa harap namin. Kami ni Kalapati ay naiwan na puno ng tanong at pag-aalinlangan. Ano ang ibig sabihin ng kanyang mga huling salita? Ano ang pagsubok na aming haharapin? Sa gitna ng aming pag-iisip, naramdaman namin ang isang kakaibang paggalaw sa gubat. Ang mga puno ay tila ba may buhay na, at ang lupa ay nanginginig.
Kami ay humarap sa isang bagong hamon, isang pagsubok na maaaring magbago sa aming kapalaran. Lawin, kailangan nating maghanda sa darating na pagsubok. Sabi ni Kalapati, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Ang gubat ay nangangailangan ng ating lakas. At sa aming paghahanda, alam namin na ang aming laban ay nagsisimula pa lamang. Ang hangin ay may dalang hamon, at kami ay handa na upang ipakita ang aming tapang at determinasyon. Ang aming kapalaran ay nakasalalay sa aming mga kilos, at ang gubat ay umaasa sa aming tagumpay. Sa gitna ng mga katanungan at pag-aalinlangan, isang bagay ang tiyak. Kami ay naririto para sa kalayaan ng gubat, at kami ay hindi susuko. Ang hangin ay nagdadala ng hamon, ngunit ang aming puso ay puno ng pag-asa. Ako si Lawin, ang leader ng aming grupo ng magkaibigang ibon. Sa kabila ng aming mumunting mga pakpak, kami ang mga tinaguriang tagapagligtas ng gubat ng kanluran. Sa tabi ko, si Kalapati, ang aking matalik na kaibigan at diplomatiko, na may angking husay sa pakikipagtalastasan sa iba't ibang nilalang ng kagubatan. Sa paglipas ng mga araw, nararamdaman naming pabilis ng pabilis ang pagdating ng panganib. Ang gubat ng kanluran ay unti-unting sinasakop ng mga mapang-abusong nilalang mula sa hilaga. Ang kanilang mga leader, ang mabangis na agila, ay nagkaroon ng plano upang sakupin ang lahat ng teritoryo. Kailangan naming kumilos bago patuluyang bumagsak ang aming tahanan. Isang umaga, nagtipon kami ni Kalapati sa itaas ng pinakamataas na puno sa gubat, isang punong mangga na matagal nang nagsilbing tagpuan ng mga ibon. Lawin, kailangan nating maghanap ng kakampi, sabi ni Kalapati habang inaayos ang kanyang mga balahibo. Kung magagawa natin ito, may pag-asa pa tayong mapanatili ang kalayaan ng gubat. Sumang-ayon ako. Alam kong kakailanganin namin ang tulong ng mga iba pang nilalang para mapanatili ang aming teritoryo. Agad naming tinungo ang ilog sa gitna ng gubat, kung saan madalas magtipon ang mga hayop. Pagdating namin doon, nakita namin ang iba't ibang nilalang, mga usa, unggoy, at mga makukulay na paru-paro. Si Kalapati ang unang nagsalita gamit ang kanyang nakakaakit na tinig. Mga kaibigan, narito kami upang maghatid ng mahalagang balita. Ang gubat ng kanluran ay nasa panganib. Ang mga agila mula sa hilaga ay nagbabalak na sakupin tayo. Kailangan natin ng inyong tulong. Nagkaroon ng kaunting pag-alinlangan sa mga mata ng mga hayop. Ngunit si Kalapati ay hindi nagpatinag. Nagpatuloy siya sa kanyang pagsasalita. Ipinapaliwanag ang kahalagahan ng pakikipagtulungan upang mapanatili ang kalayaan ng gubat. Sa bawat salita, unti-unting nababawasan ang takot at pagdududa ng mga hayop. Hindi lamang ito tungkol sa aming mga ibon, dagdag ko. Ang kalayaan ng gubat ay kalayaan din ng bawat isa sa atin. Kung tayo'y magtutulungan, walang sinuman ang makakapigil sa atin. Sa wakas, nagsimulang magkaisa ang mga hayop. Ang mga usa ay nagpasya na gamitin ang kanilang bilis upang maghatid ng mensahe sa iba pang bahagi ng gubat. Ang mga unggoy ay nagboluntaryo na magsilbing tagamasid, habang ang mga paru-paro ay nag-alok na magsilbing tagapaghatid ng mga liham sa iba pang mga ibon. Habang kami ay abala sa pag-oorganisa ng mga gawain, biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na sigaw mula sa kalangitan. Ang mga agila ay dumating ng mas maaga sa inaasahan. Sila ay nagliparan, nagbabanta sa aming kapayapaan. Ang kanilang mga pakpak ay nagdudulot ng anino sa lupa. Tila ba nagbabadya ng masama? Ano ang gagawin natin, Lawin? Tanong ni Kalapati. Puno ng kaba ang kanyang tinig. Hindi tayo pwedeng umatras ngayon, sagot ko. Kailangan nating ipakita ang ating tapang at pagkakaisa.
Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong ang aming pinaghandaan ay hindi magiging madali. Ngunit sa likod ng aking isipan, may isang planong hindi ko pa nababanggit kahit kanino. Isang lihim na estratehiya na maaaring makapagbigay sa amin ng panibagong pag-asa. Ang mga agila ay hindi lamang malakas sa pisikal, bulong ko kay Kalapati habang patuloy na nagmamasid sa mga kaaway. Ngunit may isang bagay na hindi nila alam. May isang nilalang sa gubat na may kapangyarihang kayang tumalo sa kanila. Nagbulong-bulungan ang paligid nang marinig ito. Isang misteryosong nilalang na may kapangyarihan. Walang sino man ang nakakaalam kung ano ito. Ngunit ako'y may tiwala sa aking natuklasan. Sa aking paglipad sa itaas, nadiskubre ko ang isang sinaunang lihim, isang nilalang na matagal nang hindi nakikita. Lawin, ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Kalapati habang naguguluhan. May isang nilalang na matagal na nating hindi nakikita, Kalapati. Isang nilalang na kayang tumulong sa atin sa labanang ito, sagot ko. Ngunit kailangan nating pumunta sa pinakamalalim na bahagi ng gubat upang siya'y gisingin. Nagkaroon ng katahimikan. Ang mga hayop sa paligid ay tila ba nag-aantay sa susunod na mangyayari. Ngunit alam ko, ito ang tamang panahon upang gamitin ang aming natuklasan. Sa mga sandaling iyon, alam kong sisimulan namin ang isang misyon na puno ng panganib at pag-asa. Ngunit ang tanong ay, sino ang nilalang na ito? At paano namin siya gigisingin? Sa likod ng aking isipan, ang takot ay unti-unting pumalit sa aking tapang. Ngunit ang pag-asa para sa kalayaan ng gubat ang nagbigay sa akin ng lakas upang magpatuloy. Sa aming paglipad papunta sa pinakamalalim na bahagi ng gubat, nararamdaman ko ang tibok ng aking puso. Isang tibok na nagsasabing ang aming laban ay magsisimula na. Ngunit sa likod ng punong mangga, isang anino ang nagmamasid sa amin. Sino siya? Isa ba siyang kaaway o kakampi? Sa bawat paglipad namin, ang kanyang presensya ay patuloy na nagbabadya ng isang bagong twist na maaring makapagpabago sa aming tadhana. Ako si Lawin, at mula sa mga pinagmamasdang ulap sa kalangitan, malinaw kong nakikita ang mga pagbabago sa aming gubat. Sa kabila ng mga pagsisikap ng aming pangkat, unti-unti nang nababalot ng takot at pag-aalinlangan ang aming mga kasamahan. Ang mga bihag na ibon ng kagubatan ay tila nawawala ng pag-asa at bilang kanilang leader, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad na kailangan kong itaguyod. Ngunit sa oras na ito, kailangan kong magtiwala sa kakayahan ng aming diplomatiko, si Kalapati. Habang nagmamasid ako mula sa itaas, naalala ko ang mga araw na magkasama kaming naglakbay ni Kalapati sa iba't ibang bahagi ng kagubatan. Sa kabila ng kaniyang tila mahinhing pangangatawan, taglay niya ang talas ng isip at husay sa pakikipag-usap na bihirang makita sa aming lahi. Siya ang tanging ibong, may kakayahang makipag-usap sa iba't ibang nilalang ng gubat, mga hayop na dating itinuturing na mga kaaway o hindi kapanalig. Siya ang naging tulay para sa aming layunin at sa araw na ito, umaasa ako na muli niyang magagamit ang kaniyang talento. Lawin, may bagong balita mula sa silangan. Isang tinig ang pumukaw sa aking pag-iisip. Si Maya, ang isa sa aming tagapagmasid, ay dali-daling lumipad patungo sa akin. May mga kakaibang kilos ang mga ahas, mukhang may pinaplano silang masama. Napalitan ng kaba ang aking dibdib. Kung mayroong mga ahas na gumagalaw, nangangahulugan ito ng pang-anib sa aming plano. Kinailangan naming makipagdigma sa mga ahas, mga nilalang na kilalang mga tagapagtanggol ng mapang-aping hari ng kagubatan, si Haring Sawa. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng susunod na hakbang, biglang lumitaw si Kalapati mula sa mga sanga ng puno. Lawin, kailangan nating mag-usap.
Sambit niya habang lumalapit. Ang kaniyang mga mata ay puno ng determinasyon, isang bagay na bihira kong makita sa kaniya. Ano ang nangyari? Tanong ko habang nag-uumpisa na kaming maglakad patungo sa isang lihim na lungga sa ilalim ng puno ng nara. May nakuha akong impormasyon mula sa mga kuwago. Nagplano ang mga ahas na sakupin ang hilagang bahagi ng kagubatan sa loob ng 3 araw. Paliwanag ni Kalapati. Ngunit may isa pang bagay. May natagpuan akong lumang kasunduan sa pagitan ng mga ahas at mga uwak. Napakunot ang aking noo. Ano ang nilalaman ng kasunduang iyon? Kung sakaling bumagsak ang kaharian ng mga ahas, ang mga uwak ang susunod na mamumuno, sabi ni Kalapati. Hindi nila ito maaaring hayaang mangyari, kaya magbabantay sila sa ating bawat kilos. Napatigil ako at pinag-isipan ang aming sitwasyon. Ang orihinal naming plano ay makipagkasundo sa mga uwak upang makakuha ng suporta. Ngunit kung ganito ang sitwasyon, malinaw na hindi sila maaasahan. At kung ang mga ahas ay naghahanda na para sa isang bagong pagsalakay, oras na upang ilabas ang pinakamalakas naming sandata. Ang pagkakaisa ng lahat ng nilalang ng kagubatan. Kalapati, kailangan nating mag-organisa ng pulong sa lahat ng ating mga kaalyado. Sabi ko, kailangan nating ipamalas na hindi tayo magpapatalo. Ngunit bago pa man, makasagot si Kalapati. Isang malakas na dagundong ang umalingaw mula sa hilaga. Ang lupa ay tila yumanig at isang makapal na ulap ng alikabok ang lumitaw mula sa malayo. Agad kaming nagkatinginan ni Kalapati at pareho naming naisip ang iisang bagay. Ang digmaan ay nagsimula na. Lawin, kailangan nating kumilos, sigaw ni Kalapati habang lumilipad ng mas mataas upang makita ang pinagmumulan ng ingay. Ngunit bago pa kami makalipad papalayo, isang tinig ang nagmula sa ilalim ng mga puno. Hindi kayo makakaalis dito ng buhay. Isang malaking anino ang lumitaw mula sa likuran ng mga puno at doon namin nakita ang mga uwak, nakahanda sa kanilang mga pakpak. Ang kanilang leader, si Uwak na Uwak, ay nagpakita ng ngiting puno ng panlilinlang. Akala niyo ba'y hindi namin alam ang inyong mga plano? Tanong ni Uwak na Uwak. Walang makakawala sa amin. At sa isang iglap, kami ni Kalapati ay napalibutan ng mga uwak, tila walang paraan ng pagtakas. Sa kabila ng panganib, alam kong kailangan naming manatiling matatag. Sa loob ng mga sandaling iyon, sa pagitan ng buhay at kamatayan, isang bagong pag-asa ang sumiklab sa aking puso. Alam kong hindi ito ang katapusan, ngunit paano kami makakatakas mula sa bitag na ito? Ang sagot ay nasa hangin, isang lihim na nag-aantay matuklasan. Ako si Lawin, ang malaagila sa tapang ngunit malakalapati sa pag-iisip. Ang gubat na ito, na dati tahimik at puno ng buhay, ay patuloy na nalulunod sa dilim ng kawalang katarungan. Sa kabila ng aming mga pagsusumikap, tila ba ang mga pakpak ng kasamaan ay mas malaki kaysa sa aming inaasahan. Ngunit hindi kami nag-iisa. Nariyan ang aking matalik na kaibigan, si Kalapati, na may angking talino at husay sa pakikipag-usap, na kahit sa pinakamadilim na oras ay nagagawang ipakita ang liwanag ng pag-asa. Ang araw na ito ay iba. Sa gitna ng gubat, nagtipon ang lahat ng mga ibong nagmamahal sa kalayaan. Mula sa pinakamaliit na maya hanggang sa pinakamataas na uwak, lahat kami ay naroon upang marinig ang plano ni Kalapati. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa talas ng kanyang pag-iisip, at ramdam ko ang tiwala ng bawat ibon habang siya'y nagsimulang magsalita. Mga kaibigan, simula ni Kalapati, ang laban natin para sa kalayaan ay hindi lamang laban ng mga ibon, kundi ng buong gubat. Narito tayo upang hindi lamang ipagtanggol ang ating mga pugad, kundi upang ipaglaban ang kinabukasan ng lahat. Habang siya'y nagsasalita,
naramdaman ko ang pag-angat ng aming mga puso. Ang kanyang mga salita ay tila musika. Sa aming mga pandinig, puno ng pag-asa at lakas. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita ay may nakatagong mensahe. Isang bagay na hindi agad maaaninag ng iba. May isang lihim na daan sa loob ng gubat. Patuloy ni Kalapati. Isang daan na hindi alam ng ating mga kaaway. Mula doon, makakakuha tayo ng tulong mula sa mga nilalang na hindi nila inaasahan. Napatingin ako sa kanya, nagtataka sa kanyang sinasabi. Ang gubat na ito ay puno ng misteryo, ngunit hindi ko alam na may ganoong daan. Lahat kami ay nagtanong sa kanya, ngunit ngumiti lamang siya at nagpatuloy. Sa likod ng mga malalaking puno ng balete, mayroong isang sinaunang landas. Ang landas na ito ay magdadala sa atin sa isang lihim na lugar, kung saan matatagpuan natin ang iba pang mga nilalang na tutulong sa ating layunin. Ang pag-usisa ay bumalot sa lahat ng naroroon. Sino ang mga nilalang na ito? Paano nila kami matutulungan? Ngunit bago pa man kami makapagtanong, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ang mga hangin ay tila umikot at ang mga dahon ay nagsimulang lumipad sa iba't ibang direksyon. Bago pa man kami makakilos, isang malaking agila ang bumagsak mula sa langit. Ang kanyang mga pakpak ay kasing laki ng 2 lawin. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at kawalang habag. Ang mga ibon ay naghiwa-hiwalay sa takot, ngunit hindi kami umatras ni Kalapati. Alam namin na ito ang simula ng mas malaking laban. Lawin, Kalapati, sigaw ng agila. Hindi nyo kayang talunin ang aking hukbo. Ang gubat na ito ay sa amin. Ngumiti si Kalapati, puno ng tapang at talino. Hindi mo alam ang lahat ng lihim ng gubat. Nariyan ang mga kaibigan na mas matagal nang nandito kaysa sa iyo. Handa silang ipagtanggol ang tahanan nila. Bago pa man makasagot ang agila, isang kakaibang tunog ang nanggaling mula sa likod ng mga puno ng balete. Ang lupa ay nagsimulang umuga, at mula sa kadiliman ay lumabas ang isang grupo ng mga nilalang na hindi namin inaasahan. Mga tigre, mga oso, at maging ang mga ahas na matagal nang hindi nakita sa gubat. Ang gubat ay para sa lahat, sabi ng leader ng mga tigre, at hindi kami papayag na masira ito ng inyong kasamaan. Ang mga mata ng agila ay nagliwanag sa takot. Alam niyang hindi siya handa sa ganitong klaseng laban. Hindi lamang ito laban ng mga ibon, kundi laban ng buong gubat. Nang bumalik ang tingin ko kay Kalapati, napansin ko ang isang kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Alam kong may alam siyang hindi ko pa alam, isang plano na higit sa inaasahan. At sa kabila ng aming tagumpay, isang tanong ang bumalot sa aking isipan. Ano pa ang mga lihim na itinatago ng gubat? Ang laban para sa kalayaan ay nagsisimula pa lamang, at sa bawat hakbang ay may bagong misteryo kaming haharapin. Sa likod ng bawat punong balete, maaaring may mas malalim pang lihim na dapat naming tuklasin. Sa gitna ng dilim ng gabi, nakaupo ako sa isang matayog na sanga ng puno ng nara. Ang malamig na hangin ng gubat ay humahampas sa aking mga pakpak, ngunit ang lamig nito ay hindi maikukumpara sa lamig ng sitwasyon ng aming gubat. Ako si Lawin, ang lider ng mga ibon na lumalaban para sa kalayaan ng aming tahanan. Kasama ko ngayon ang mga kaibigang ibon, ngunit sa puso ko ay may kaba. May balak kaming gawin na magpapabago sa takbo ng aming laban. Sa paglipas ng mga araw, nakita ko ang hirap ng bawat nilalang sa gubat. Ang mga puno ay unti-unting nawawala, at ang mga hayop ay nagiging alipin ng mga bagong mananakop. Ang mga tusong hayop na galing sa ibang gubat. Si Kalapati, na aking matalik na kaibigan at diplomatiko ng aming hukbo, ay nagbigay sa amin ng pag-asa sa kanyang husay sa pakikipag-usap. Siya ang tagapamagitan sa mga negosasyon namin, ngunit ngayon
ay may bago siyang misyon na puno ng panganib. Lawin, sabi ni Kalapati. Bumaba mula sa sanga at lumipad patungo sa akin. May nakuha akong impormasyon mula sa loob ng kampo ng mga mananakop. Mayroon silang lihim na sandata na magagamit laban sa atin. Tumikhim ako at nag-isip, hindi ito magandang balita. Ano ang sandatang iyon? Tanong ko, pilit na pinapanatiling kalmado ang aking boses. Isang kakaibang bato, sagot ni Kalapati. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Isang bato na may kakayahang kontrolin ang isipan ng sinumang hayop na mahawakan nito. Napatingin ako sa paligid, sa mga ibong nakikinig sa aming pag-uusap. Alam ko kung gaano kalaki ang epekto ng ganitong sandata sa aming laban. Kung makuha ito ng mga mananakop, wala na kaming pag-asa. Kailangan nating makuha ang batong iyon bago pa nila ito magamit. Sabi ko, puno ng determinasyon. May plano ako, wika ni Kalapati, at naramdaman ko ang kakaibang sigla sa kanyang tinig. Ako ang pupunta sa kampo ng mga mananakop. Kukunin ko ang bato. Nagulat ako sa kanyang alok. Hindi ko hahayaang mag-isa kang pumunta roon, Kalapati. Delikado. Ngunit ngumiti siya, isang ngiting puno ng tapang. Mayroon akong kakayahang makipag-usap sa kanila. Ipinakita ko na ang aking kakayahan sa pakikipagnegosasyon. Hindi nila ako pagdududahan. Nag-isip ako ng mabilis. Alam ko ang panganib. Ngunit alam ko rin ang halaga ng kanyang alok. Sige, ngunit kailangan mong maging maingat. Ang buhay mo ay mahalaga sa amin. Nagsimula ang kanyang misyon sa susunod na gabi. Ang liwanag ng buwan ay nagbigay ng liwanag sa kanyang paglipad patungo sa kampo ng mga mananakop. Habang siya'y lumilipad, ang mga ibon sa gubat ay nagtipon-tipon, nag-aabang sa kanyang pagbabalik. Ang tensyon ay nararamdaman sa paligid at lahat ay puno ng pag-asa. Lumipas ang mga oras at ang pag-aalala ay unti-unting pumalit sa aming pag-asa hanggang sa may narinig kaming pagaspas ng pakpak mula sa kanluran. Si Kalapati, bumalik siya, ngunit may kakaibang nangyari. Nang makita ko siya, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Lawin, sabi niya, ang kanyang tinig ay nanginginig. Nakuha ko ang bato, ngunit iba ang nakita ko roon. Nakita mo ang bato? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Oo, sagot niya, ngunit may isang bagay na kumislap sa kanyang mga mata. Ngunit may iba pang lihim, ang mga mananakop. May plano silang mas malaki kaysa sa inaakala natin. Napansin ko ang kakaibang anyo ng bato sa kanyang pakpak. Kumikinang ito sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila may ibang sinasabi. Ano ang nakita mo, Kalapati? Tanong ko, hinihintay ang kanyang sagot. May hindi ako inaasahan, bulong niya. At sa kanyang tinig ay naramdaman ko ang takot na bumabalot sa kanyang pagkatao. May plano silang sirain ang buong gubat gamit ang batong ito. Sa sandaling iyon, napagtanto ko ang mas malaking panganib na aming kinakaharap. Ang bato na aming inaasahan na magbibigay ng pag-asa ay isa palang instrumento ng pagkawasak. At ang twist na hindi ko inaasahan ay ang pag-unawa na ang kaibigan kong si Kalapati ay maaaring hindi na ang dating kaibigang kilala ko. Nag-iwan ito sa akin ng tanong na bumabagabag sa aking isipan. Paano kung ang bato ay nagsimula nang kontrolin ang isipan ng aking kaibigan? At paano kung ang kanyang misyon ay hindi lamang simpleng pagnanakaw ng bato, kundi ang pagdadala nito sa aming kampo upang magdala ng kapahamakan? Sa gitna ng dilim ng gabi, ang cliffhanger ng aming kwento ay tila isang bangin na hindi ko matanaw ang ilalim. Ang laban para sa kalayaan ng gubat ay tila mas mahirap kaysa sa inaasahan.